Aminin na natin na si Adi ay ang bunga ninyo ni Brix Ferraris. May mga naging decision ako na hindi niya gusto or nakita niya na nasaktan ako. Hindi ko matanggap na parang, ha? Ba't siya aalis? Ba't siya magsusolo? May kulang ba sa akin? May mali ba? So, nung nakikita na ni Carlo na ganun yung sitwasyon, parang sabi niya, babe, tama na. Sobra na kayo nakakaawa ni Adi. Lalo na, nung nagsisimula nang magtanong yung mga netizens na bakit wala si Adi sa picture, bakit hindi siya kasama. Masakit yun for me. So, nagkaroon ng misunderstanding si Adi at si Carlo. Oo. Yung naging reaction niya is parang, sino ba yan? Hindi mo naman tatay yan. To be honest, wala talaga silang naging relationship. Ay, syempre, bisita ko naman ngayon ang aking kumare, ang ninang ng aking panganay na anak na si Erin. At syempre, kilala bilang TV host, radio anchor, at isang dakilang ina, Miss Ami Perez. Oh, gusto ko yung Miss Ami Perez. Diba? Maraming Gusto mo yung salamat. dakilang ama. Ay, dakilang ina. Dahil ikaw ay dakilang ama. Thank you. Diba? Ako'y tagahanga lang talaga ng mga vlog mo. Imagine mo, nandito ako ngayon. Ano ini-expect mo ngayon, Maring Ami, since nagkabaligtad naman? Dati ako in-interview mo, ako naman ngayon. Parang kinakabahan ako. Parang ano kayang mga itatanong niya sa akin? Sa bagay, wala naman akong nakatagong ano sa'yo. Alam mo naman lahat. Oo naman. Diba? Pero ako kasi bilang matagal nang kilala si Maring Ami, sobra akong hanga sa'yo bilang nanay. Thank you. Iba ba yung nagagawa nung pagiging radio anchor na nagpapayo ka rin minsan nung DJ ka pa sa MOR para i-apply mo yung mga pinapangaral mo sa radyo sa tunay na buhay? Naku, mahirap din ha. It's a challenge din actually. Alam mo nga, sabi ko nga nung nag-mature ako ng bonggang-bongga sa buhay. Marami rin kasi ako mga pinagdaanan na that led me to a lot of realization. And also, yung marami akong natutunan na naisip ko, mahirap din pala to be able to walk the talk. Mahirap talaga. Yun yung challenge sa akin every day is to be able to practice kung ano yung sinishare ko sa ibang tao or yung pag naghihingi sila ng advice sa akin, tinutulong ko sa kanila na dapat na-apply ko din sa sarili ko. And minsan, nakuhuli ko yung sarili ko na, teka Ami, bakit ka ganyan? Hindi yan yung sinabi mong dapat. Diba? Challenge din yun for me. Kaya everyday, yun din yung prayers ko. Lagi, pagising ko ng umaga, Lord, mahirap pong maging mabuting tao, pero gusto ko pong maging mabuting tao. I want to have a Christ-like attitude, yung hindi ka makapag-chismis ng kapwa, mag-judge ng iba. Pero minsan, nahuhuli mo yung sarili mong, nagagawa mo siya. So parang gusto mo sabihin, Lord, erase today, bukas is another day. Sabi mo nga, another day, another blessing. Saka mo nare-realize na, oh my God, yung pinapangaralan kong tao, parang ako din siya. Oo. At minsan, pinapaalala ko din sa sarili ko, yung Ami, ganyan ka din minsan. So, dapat alam mo kung ano yung dapat at hindi. Anong sitwasyon lang ng buhay nang iniiwasan mo? Kasi alam mong may tama sa'yo. Yung sa mga bata, yung kapag ang pinag-uusapan na yung lagi ba akong nandun? Minsan kinu-question ko kasi yung sarili ko doon eh. What do you mean? Presensya mo? Yung presensya ko, kung sapat ba siya, or kung kulang ba, paano ko papupunuan. Pag yung mga ganyan ng topic ako, yung parang naaano ako dyan, kasi may nararamdaman kang feeling na nagigilty ka. Diba? Kasi parang, syempre, alam mo naman tayong mga nanay, parang as much as possible, yung magawa natin ang lahat ng perfect para sa anak natin. Pero alam naman natin walang perfect, diba? Kaya minsan pag nakakapagbitaw ng mga salita yung mga anak ko na na-appreciate nila ako, na parang ako talagang, pero parang feeling ko sa sarili ko kulang. Doon ko minsan parang inaano yung sarili ko, yung binubugbog yung sarili ko na may kulang pa, you should do more. So yung na-appreciate ka nila, Maring Ami, ito yung panahon, kasi minsan lang namin makita yung mama namin. Kaya nung dumating na ako dito sa mga 50-something na edad ko, tapos nagpaalam ako kay Tita Cory na, Tita, baka pwede pong Monday to Friday na lang ako mag-work and then Saturday, Sunday, nasa bahay na ako. Doon ko narinig sa mga anak ko na, wow, Mama, you don't have showtime today on a Saturday? That's good. Yung gano'n. O kaya pagka yung may sakit ako, you're not feeling well. Hindi ko alam minsan ba't masaya sila na may sakit ako kasi nasa bahay ako. Yung gano'n. So, doon ko nakikita na, malaking bagay pala talaga yung nandito ako at nakikita nila ako. Importanteng nandito ako. At ginagawa ko naman yung best ko na lagi akong nandito.
Paano ka bumabawi? Pag nagluluto ako, o kaya pagka linggo, iniikot ko sila, may rotation kami. Meron akong sun date na tinatawag. Itong Sunday na to, kunyari si Adi lang. Next Sunday si Kyle. Next Sunday naman si Seiya. Or imimix ko sila. Next Sunday naman si Kyle at si Adi. Or si Seiya at si Adi. Ganon, iniikot ko. Or yung Sunday na kaming tatlo magkakasama. Tapos plus kasama si Carlo, yung ganon. Nasanay ka na ba, Maring Amin, na di ba may mga magulang na pagdating ng bahay nagbibilang ng anak kung kumpleto. So ikaw nasanay ka na alam mong kulang pero alam mo kung nasa nandun yung isa mong anak. Oo, Si Adi. syempre, oo, si Adi. Kasi syempre, hindi naman natin mapipigilan na yun. Dumating siya dun sa point na 21 na siya. So, nung nagpaalam siya ng gusto niya ng mag-solo, ito habang ginagawa ko ang showtime ng araw-araw, na hindi alam din ng mga tao na may dagok yun for me na yung anak ko gusto nang mag-solo. So, nung sinabi ko yun sa mami ko, sabi niya, bakit? Ikaw din naman nag-ask ka rin naman ng independence mo nung 21 ka. Parang pareho lang. So, bakit hindi mo yun ibibigay sa anak mo? Siyempre, masakit yun for me kasi lalo na sa case ni Adi kasi for the longest time, kami yung magkasama. Di ba? Alam mo yung lumaki siyang nakikita niya na ito yung mundo ko. Naalala ko nung bata siya, pagka may mga kalaro siya, papasok sa bahay, sasabihin niya, oh, quiet. Because my mom is the host of Pera o Bayong and she's sleeping right now. And she's very, very tired. Ganyan siya. Sasabihin niya sa mga klase niya. Oo, di ba? Tapos, sa mahabang panahon, kaming dalawa lang ni Adi talaga yung magkasama. At alam ko din na may mga times noon nung medyo bata siya na may mga naging decision ako na hindi niya gusto or nakita niya na nasaktan ako. And yet, nandun lang din siya. So, nung time na nagpapaalam na siya, parang hindi ko matanggap na parang, ha? Ba't siya aalis? Ba't siya magsosolo? May kulang ba sa akin? May mali ba? And then, dun ko na-realize na, dadating talaga sa punto ang mga anak natin para silang mga saranggola na kailangan mong paliparin. Yung ikaw lang yun nandun sa sinulid, ginaganon-ganon mo lang ng konti, pero actually, gusto mo nang palayain. At alam mo namang dadating yung araw na you have to let go of them kasi kailangan makita mo yung mga tinuro mo sa kanila, yung mga tinanim mo sa kanila kung nandun pa din sa puso nila. Kaya nung time na yun, nag-seek pa ako ng help dun sa pastor namin na nagkasal sa amin dalawa ni Carlo na kausapin niyo po si Adi, bakit ganon, ganyan. So nung in-explain naman ni Adi na hindi po, kailangan ko lang hanapin yung sarili ko din. May mga questions ako na may mga gusto ko ng kasagutan. Parang hayaan lang daw muna siya. So, hinayaan namin siya. But it was a very difficult decision for me during that time. Lalo na, nung nagsisimula nang magtanong yung mga netizens na bakit wala si Adi sa picture, bakit hindi siya kasama, yung mga ganon. Masakit yun for me. Ang hirap i-explain na, syempre, ang layo nung age gap nila ni Adi at saka ni Kyle and si Seiya. So, yung mga nagawa namin ni Adi, like yung simpleng pagdi-Disneyland, pagpunta ng Amerika, pagpunta ng Hong Kong, dahil nagawa na nga niya, so nung ngayon uulitin mo ulit kay Kyle at kay Seiya, hindi na yun yung trip niya eh. Iba na eh. So, mama, okay lang. Hindi ako kasama. Dito lang ako. Kayo na lang. And then, syempre, magpo-post ako ng picture. Kami lang. So, magtatanong yung mga tao, nasan si Adi? Ba't hindi kasama si Adi? Hindi ko naman masabi na, iba na yung trip niya talaga eh. So, naging struggle yun para sa akin. Na, deep inside, umiiyak ako. Parang, bakit nga ba? Ba't nga ba hindi? Ba't nga hindi pwede? Kailangan ko respeto yung gusto ng anak ko eh. Ayaw na niya ulitin-ulit. So, kay Kyle at kay Seiya ako, gano'n. Sa umpisa, hindi mo siya Hindi ko siya maintindihan. Hindi ko matanggap na gano'n. So, inisip ko na lang, nung in-explain sa akin, na hindi, Ami, kasi nagawa mo naman yung lahat. As a mother, kay Adi. So, andito ka ngayon, may nurturing ka ng 2 kids. Bata talaga eh, kasi malayo nga yung edad nila. So, kami yung magkakasama. Kahit na yung last trip namin together as a family na Japan na naisip ko na, thank you na lang at sumama siya. Pero ngayon, nakakatuwa lang din kasi after so many years, na-miss din pala niya. So ngayon, nagsasabi siya, Mama, sanang next na out of town, sasama ako. Na I remember, may isang tao nagsabi sa akin, parang sabi niya, ay Ami, okay lang yan. Dadating yung araw, pero mo marirealize mo, magugulat ka. Siya pa yung mag-o-offer babalik. Which is ngayon, yun ang nangyayari ngayon. Oo. Na bumabalik na siya, sumasama na siya sa amin, sumasama na siya sa mga kapatid niya. Siguro din dahil OG, may pinagdadaanan siya, no, na siya lang ang magpoproseso on his own. Pero kami naman ni Carlo has always been there guiding him all throughout. So, paano ka naging parte ng kanyang paghahanap sa tanong niya? Sa buhay, yung mga question niya. Oo. Kung bakit. Aminin na natin na si Adi ay ang bunga ninyo ni Brix Ferraris. Oo. Kumusta yung mag-ama?
to be honest, wala talaga silang naging relationship. Because the last time nakita ni Adi yung daddy niya is, I think, mga 3 or 4 years old siya. Tapos nagpaalam nun si Bricks na magta-time zone sila. Tinupad niya, nag-time zone sila. And I think during the time nung nagta-time zone sila, pinangakuan niya ulit na babalik siya at magta-time zone sila, na hindi naman bumalik na si Bricks. Wala noon, wala na. Oo. Nagsabi siya sa akin na, Ami, hindi na ako makakapunta. Hindi na kami makaka-time zone ulit ni Adi. Parang okay na yun yung unang araw. Itong pangalawa, hindi na ako makakapunta. So, ang sagot ko sa kanya noon was, ikaw ang mag-explain sa bata kasi nag-i-expect yung bata. Eh, hindi naman niya din tinawagan, hindi rin naman niya pinuntahan. So, naiwan siyang ganon. Tapos dumating at a certain point na nag-reach out sa akin yung mga kapatid ni Bricks. Gusto nilang makita si Adi. And during that time, si Adi, I think, ay 19 na. Pero alam mo to pare, never akong nagsalita kay Adi ng masama tungkol sa ama niya. Sinabi ko, ito yung nangyari, kinasal kami, marami akong nadiskubre. Kung ano man yung nangyari after that, kung ano man yung naging desisyon ng tatay mo kung bakit niya ginawa yun, sa atin, you will have to ask him, hindi ako. Ito lang yung side ko, anak ha. And may mga times na, syempre, mapapressure ka nun. Parang pag tinitignan mo yung bata, ba't ako, ang unfair naman, ba't ako naiwan mag-isa dun sa responsibility in taking good care of our son? Ba't ako lang? Siya, wala. Diba, meron akong ganun. So parang, may point na ang tingin ko kay Adi nun parang isang napakalaking responsibility na iniwan sa akin na everyday may struggle yun na kailangan buhayin mo yung bata, di ba? Hanggang sa nalampasan namin ni Adi yun, ganyan. Tapos, syempre si Adi yung parang marami siyang tanong na hindi naman niya matanong sa akin kasi alam naman niyang hindi ko rin naman alam ang sagot. Saan ko din naman pupulutin yung sagot? Until Carlo came, naging kami ni Carlo, nagpaalam ako kay Adi, in-approve ni Adi. Sabi ni Adi na parang, nasaan ang tatay ko? So, ganun ulit yung isasagot ko. Nag-Amerika, nag-ganito. Hanggang sa naanal na kami ni Bricks. Nung naanal kami ni Bricks, in-explain ko ulit kay Adi yun, kung ano nangyari. Nung ikakasal na kami ni Carlo, in-explain din namin kay Adi kung ano yung magiging sitwasyon niya. Nung kinailangan na i-adopt si Adi ni Carlo, in-explain din namin kay Adi yun. So, nung nakipag-communicate sa akin yung kapatid ni Bricks, technically, hiwalay na kami ni Bricks. So, wala na kaming relasyon, wala nang connection, wala nang whatsoever. So, gusto nilang makipagkita kay Adi. So, in-explain ko dun sa kapatid ni Bricks, sinabi ko, hindi na bata si Adi. Hindi na siya bata na pwede mong sabihin kung anong gagawin niya or hindi. 18 na siya, sabi ko. So, aware siya sa nangyari at sa mga nangyayari at sa mga tanong niya na walang sagot, aware din siya doon, sabi ko. So, as the mother, tatanungin ko lang siya. So, tinanong ko siya, Adi, the sister of your pops wants to see you. Do you want to meet with them? Kasi I'm coordinating it. Ang sagot ng bata is, Mama, what for? Parang all this time, hindi man nila ako hinanap. No, di ba? Totoo naman. Alam naman nila yung address natin. Hindi ka naman nagbago ng address sa bahay. Alam din naman nila yung landline kay Mama Dal, which is yung sa lola nila, my mom. Ba't hindi sila tumawag? So, ang sagot ni Adi, what for, Mama? Okay, sigurado ka na ba, anak? Opo, Mama. Are you sure you don't want to see them or to talk to them? Hindi na, Mama. Okay na ako. Yun ang sabi ni Adi. So, bumalik ako doon sa kapatid ni Bricks. Yun ang sinabi ko. Kung ano yung eksaktong sinabi ng bata, no. What for? Anong sagot nila? Hindi sila nakakibo. Nag-message lang yun sa messenger lang ata yun, I remember. Kasi feeling nung bata, parang ang dami nang lumipas na pagkakataon na pwede sana. Ba't hindi nyo nagawa? So ako, as a mother, in my heart, inaano ko pa rin na sana dumating yung araw na mabigyan nila ng time si Adi. Makausap nila, mag-effort man lang sila. So nung nakikita na ni Carlo na ganun yung sitwasyon, parang sabi niya, babe, tama na. Sobra na kayo nakakaawa ni Adi. Parang lahat na lang ng ginawa nyo, lahat na ng effort ginawa nyo. So nung time na yon, nung pandemic, I think that was also the reason why nagpaalam si Adi na gusto niya mag-solo, is to maybe look and find himself. Kaya niya naisip na hanapin ko sino ako, hanapin ko ang tatay ko, or do I belong to that new family of my mom? Kasi syempre, mahirap din yun para sa bata, di ba? Yung adjustment na yun. So, inalaw namin siya na maramdaman yun, i-process yun sa sarili niya. And now, I believe na mas naging okay at mas naging malalim yung relationship namin as a family. Nung sinabi mo na hinanap niya yung dad niya,
Nagdesisyon na ba siyang tapusin ang paghahanap? Parang umabot na siya doon. Hindi man niya directly sinasabi sa akin yun, pero parang tinuldukan na niya. Parang natanggap na niya na hindi natin siya mahanap. Minsan, gine-joke na nga alam niya eh. Alam mo yun, kasi ginaganon siya ng mga kaibigan na, Ami Perez, ikaw ba yan? Yung punchline na lang din siya about his dad na, ganun talaga eh, parang ganun. But alam ko kung gaano yun kasakit for him. Oh, nag-effort ba si Ate? I think, oo, nag-effort siya on his own. Kami, separately, hindi ko man sinasabi sa kanya na harapan na nag-effort akong hinanap ko. Siya din nag-effort feeling ko. Yes. And pareho na kaming umabot dun sa conclusion na hindi natin siya mahanap kahit Google hindi siya mahanap. So, may mga nakapagsabi lang na nasa Amerika. Hindi ko na rin inalam kung may pamilya ba siya doon or ano. Wala na. Basta meron lang nakapagsabi sa akin na ayaw na niyang pag-usapan yung tungkol sa anak niya kay Ami Perez. So, okay na yun sa amin. Ganun yung sinabi. Yun yung nakarating sa akin. So, ako naman parang, sige, okay na. Pinapaliwanag ko lang kay Ani na walang kulang sa'yo, anak ha. Buo tayo, buo tayong pamilya. Na, nandiyan ang daddy mo. Nandiyan si Carlo. Hindi mo man siya kadugo, hindi mo man siya tatay. Mahal ka niya at sinusuportahan ka niya. Yung mga kapatid mo nandiyan. So, mas na-appreciate niya ngayon si Carlo. Mas na-appreciate niya ngayon yung mga kapatid niya, di ba? Mas na-appreciate niya yung love and concern na pinapakita ng daddy niya, si Carlo. Tawag niya kasi kay Carlo Dada. Tawag niya kay Bricks Pops. Pero wala. Hindi nga niya rin talaga naramdaman na hindi mo rin naman masisisi yung bata. Because, syempre, nung dumating si Carlo, parang alien yan na dumating sa bahay niyo, di ba? Tapos, iba yung values niya, iba yung habits niya. Tapos, syempre, si Carlo din, gusto niya makatulong kay Adi na magkaroon ng father figure, di ba? And hindi kami perpektong pamilya. Syempre, may mga moments na hindi sila nagkaintindihan, na nagka-clash sila, nag-a-adjust si Adi, nag-a-adjust si Carlo. Naiwan ako sa gitna ng lahat ng yon. Pero, tinatagang ko yung loob ko at nanalangin ako sa Diyos na maging maayos ang lahat at matanggap nila at ma-appreciate nila yung isa't isa. And I think nandun na kami sa stage na yun ngayon. So, nagkaroon ng mga pagkakataon na kakaroon ng miscom or misunderstanding si Ate at si Carlo. Oo, which is very, very, kumbaga, hindi naman natin masasabing natural. Pero yung naging reaction niya is parang, siyempre, di ba, bata eh. Never siyang nagkaroon ng father figure. And here comes someone telling me what to do, what I shouldn't do. Di ba? Tapos may influence pa ng friends. Sino ba yan? Hindi mo naman tatay yan. Di ba? So, syempre, merong ganong reaction at first. And then, somehow, na-realize ni Adi at nakita niya na yung intention ng daddy niya is pure and genuine yung love and care na pinapakita sa kanya. Which is ngayon, na-appreciate na niya at nakikita na niya yon at na-value na niya. Dahil may mga kapatid na siya eh. Nakita niya na yung training na ginawa sa kanya ni Carlo, ginagawa na rin kay Kyle, ginagawa na rin kay Seiya. So, patas silang tatlo. So, nung nakita niya, same. O, di okay. Pareho lang kami ng mga pinagdaanan. So, parang teleserye din pala ang buhay mo. Yes, di ba? Bigla ka naipit. Oo, which is napakahirap din dahil mahal ko si Adi, mahal ko si Carlo. And it was a struggle na hindi nakikita ng tao while doing Showtime everyday. Na, alam mo yun, na parang kang disusing manika na pagdating ng studio, masaya ka. Oo nga, ano. Di ba? So, nasanay ka na lang na yun ang trabaho mo na pagharap sa camera, iwan ang problema sa bahay. Oo. Yeah. Iwan talaga. Oo. Kung may problema ka man sa work, iwan din sa work. Iba naman ulit sa bahay. Was there a time na nalihis ng landas si Adi? Hindi ko masasabing nalihis kasi si Adi ay napakabuting bata. Actually, hindi siya pala sagot na bata. Hindi siya yung tipo ng bata na pag nagalit, may maririnig kang masakit na salita. Hindi rin siya, kumbaga parang tipo ng bata na magwawala o gagawa ng mga bagay na Siguro may mga natutunan siyang bisyo, nakapanigarilyo noon, tapos pinaalala ko lang sa kanya nung nalaman ko. Kasi meron ako isang friend, nakita siya tumatawid. Kita may hawak na sigarilyo. So nung kinausap ko siya, sabi ko, Adi, you remember the time when Mama was still smoking? Sabi ko. And you told me, why are you smoking when you know it's not doing anything good to your body? You asked me that. Sabi ko, babalik ko sa'yo ngayon yung tanong na yun. Why are you doing it? Kasi 15 years na kami ni Carlo. 15 years na akong smoke-free. So binalik ko sa kanya yung tanong, why are you doing it now? Sabi niya, Mom, my bad. I'm sorry. Ayun. So na-realize na. Pero never ko siyang nakitaan na sumagot, sumigaw, or
nag-disrespect kesa akin o kay Carlo. Never. Yun naman ang mapagmamalaki ko talaga doon sa batang yun. Na kahit sa dami-dami ng pain na pinagdaanan niya, hindi siya masamang anak. Promise. Kaya nga natutuwa ako kasi pag nakikita ko na siya ngayon na 26 na siya, tapos may mga ginagawa siya, mga bagay na, ay, nagbunga rin pala yung pagbungangera ko nung araw, na mga paulit-ulit kong sinasabi sa kanya. So doon, natutuwa ako at napaproud ako sa kanya pagka gano'n. Yun ba ang dahilan ng luha mo? Yung parang napalaki mo ng maayos yung anak mo? Oo, pag sinasabi sa akin ng mga tao, napakabuti ng anak mo, napakabait. Talaga po, thank you. Natutuwa ako kasi grabe yung pinagdaanan ng batang yun. Pinagdaanan niya? Oo, pinagdaanan namin. So, ano ngayon ang dynamics niyo ni Ate since hiwalay ng bahay yung bata sa inyo? Oo. Yung parang ako dati sa mga magulang ko, nung natuto akong bumukod, tatawag siya, pag-weekend, mama, dyan ako, o kaya kami yung pupunta dun sa kanya, or magkikita kami. Ganun. We make sure na every other week or every week, magkakasama kami. Or minsan nagsisleepover na siya sa bahay. Mas madalas na yon yung sleepover niya. So ngayon, sanay na si Miss Ami. Sa ganon, oo. At saka sanay na rin ako dahil nga ang anak ko, 3 lalaki. Alam mo, ang lalaking anak, hindi siya, parang, ewan ko, may malambing na anak pero meron din namang anak na hindi masyadong expressive. Lalo na yung mga kabataan ngayon, hindi mo naman marirequire yan na araw-araw tinatawagan ka. Tapos, pag tumawag, alam mo na yon. Mama, how are you today? Mga ganyan na. Ako, kinakabahan ako. I'm good. Are you busy? Are you at work? No, I'm just here in the house. Why? Because I think I need to pay na my electric bill tomorrow. Tomorrow na. Tapos ngayon mo lang ako tinawagan. Diba? Okay, babayaran na natin. Yung mga ganyan, diba? Oo, pero alam mo naman mga lalaki ganun. Or pag meron siyang bagong restaurant na gustong makita, Mama, how are you? I'm good. Do you know this new place? In ganito, let's eat there. Okay, sige. Yan yung mga dates namin. Chang, ano ang worry mo? Ano ang fear mo sa family? Sa family, yung magkasakit ako. Kasi feeling ko na sanay sila na malakas si Mama or I can depend on Mama. That Mama is always there. Yun yung ayokong mangyari. Yung makita ng mga anak ko na magkakasakit ako ng malala. Yun yung fear ko. Na ayokong, kumbaga, ma-experience nila. Ini-imagine mo palang tinan mo na iyak. Parang magkakasakit ako. Oo, wag, diba? Kaya talagang ngayon, now that I've reached this age na 50, mas inaalagaan ko yung katawan ko, mas ayokong nasistress, pinipili ko yung mga pinto na bubuksan ko, kung magbibigay lang siya sa akin ng stress, ay, sarado natin yan, ayoko niyan, diba? Yung mga ganon. So, inaalagaan ko talaga yung sarili ko ngayon. Kasi alam naman natin, di ba? Pag sinabi mong 50 ka na, 60, ganyan, magkakasakit ka, may ganito ka, may ganyan ka. So, ayun yung inaalala ko na ayoko. Wish din ba ni Chang Ami na isang araw magkatagpo nga si Ate at ang kanyang tatay? Oo naman. Gusto ko yun, pinagdarasal ko pa rin yun hanggang ngayon na magkita sila, magkausap sila, at maipaliwanag talaga ni Briggs kung ano yung mga dapat na ipaliwanag kay Ate. Ako yun eh. Pero sabi nga nila, di ba, minsan may mga bagay na walang sagot eh. Walang sagot sa tanong. Di ba? Na sana din matanggap ni Ate na baka hanggang doon lang talaga yung kaya ng tatay niya. Feeling ko. Na ang prayers ko din maging sapat na yun for Ate at hindi maapektuhan ang pagkatao niya at yung buhay niya hanggang sa tumanda siya. Nawala sana siyang maging anger sa tatay niya. Yun din ang panalangin mo. Hindi siya magalit sa tatay niya. Oo. Kaya lagi kong ini-explain sa kanya. Kahit na noon, nung bata pa siya, at bata pa rin ako noon, pagka naiinis ka, may mga times na, nakakabwisit talaga yung tatay mo, di ba? Nakuhuli ko yung sarili kong gumaganon ako. Tapos kinakagat ko na lang yung dila ako, na parang gusto ko sabihin, mali. Tapos i-explain mo na naman kay Ate, hindi naman sa ganun, anak, pero sana nauunawaan mo. Para na nga akong bipolar eh. Sana nauunawaan mo. Kasi naiinis lang ako talaga sa tatay mo, kaya ako nasabi yun, pero hindi ko nauulitin. Kasi nga, di ba, ayaw mong masiraan eh. Hindi mo naman talaga gustong siraan. Pero kasi kasira-sira naman yung realidad eh. At napakasakit ng realidad. Kaya, ang hirap i-sugarcoat na dapat hindi mo rin naman i-sugarcoat. Nakakalimutan mo din na tao ka rin pala. Oo. Na napapagod at nasasaktan, di ba? So, ano yung maipapayo ni Chang Ami
sa mga bata o sa mga tatay na pareho ng pinagdadaanan nung kay ate? Siguro para dun sa mga anak, alam kong mahirap na hindi magtanong or hindi masaktan. Pero sana maging honest kayo dun sa nararamdaman nyo sa mga magulang nyo or sa nanay nyo. Kung ang nanay ang nawala, maging honest sa tatay. Kung yung tatay ang nawala, dun sa nanay. Na sabihin kung ano yung nararamdaman, kung ano yung pinagdadaanan. Kasi mahirap din para sa isang nanay na kagaya ko na hulaan kung ano yung nararamdaman ba ng anak mo. Diba? Communication is still very important na maparating ninyo sa isa't isa. Kung pwede ngang umiyak kayong dalawa ng sabay, di umiyak kayo, di ba? At sana wag silang magrebelde at wag nilang i-take yun against sa tatay nila kung ano man yung naging desisyon ng tatay nila. Although napakasakit nun at napakahirap. Sabi ko nga, things are always easier said than done. Lalo na kung hindi ikaw ang nandun sa sitwasyon na yun. Kaya kapag kami mga nanay na nagsasabi sa akin na, Ami, alam ko yung nararamdaman mo kasi ganyan din ako. Diba? Hanggat wala ka dun sa sitwasyon na yun, hindi mo talaga masasabi kung gaano kasakit. So, ang payo ko dun sa mga nanay, iwasan nyo din na siraan yung tatay. Alam kong mahirap dahil lahat ng pain, tapos may responsibilidad ka pa, tapos iisipin mo pa yung kinabukasan ng anak mo, yung kinabukasan ninyo together, tapos yung sarili mo pang kaligayahan, di ba? Ang dami mong iniisip. Tapos parang sasabihin mo, wag siraan yung tatay. Paano? Napakahirap kaya nun. Sobrang, sa akin yun yung pinaka-humbling experience eh. Yung wag mong siraan yung tatay. Kasi talagang kailangan yung tatay ang mag-explain dun sa bata eh. Kung bakit niya ginawa yung mga ginawa niya. At siguro sa puntong yon marirealize mo. Kaya lagi pag tinatanong ako, ano yung mas gusto mo? Ikaw yung iniwan o ikaw yung nang-iwan? Mas gusto ko lagi ko sinasabi, sana ako na lang yung, mas gusto ko pa rin yung ako yung iniwan. Kasi at least masasabi ko na lahat ginawa ko bago ako gumibap. Pero iba-iba rin kasi ang tao. Pero sa akin yun, napatunayan ko sa anak ko na ginawa ko ang lahat, ipinaglabang ko siya. Pero dahil gumibap yung isa, hindi ko naman pwedeng ipagsiksikan yung sarili namin doon. So tinanggap na lang namin na gano'n. Sana din doon sa mga anak, huwag niyong isipin na dahil wala kayong tatay, hindi kayo buo. Buo pa rin kayo. Kasi pwede pa rin namang maging buo. Dahil ang tatay naman natin, ang Diyos, nandyan siya. Wala akong alam na nanay na nahiwalay na pinabayaan ng Panginoon. Yan, totoo, promise yan. Lahat nakita natin na nagkaroon ng mga challenges, nagkaroon ng problema. Pero yun talagang napatunayan ko through the years, OG, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Kahit na ang dami ko ng mga kalokohang ginawa. Nadapa, tumayo, nadapa, tumayo. Pero nung sinabi ko talaga, Lord, hindi ko na to kaya, grabe. Hindi ko na to kaya bilang tao. Ikaw na to. Ikaw na ang umayos. Inayos niya lahat para sa akin at para kay Ate. Napakabuti ng